So, yan, charts of account, ituturo ko 'to pag-set up ng, company, how to set up an organization in Xero including the charts of account, bank feeds, paano ka gagawa sa bank feeds, payroll, pati yung pag-prepare ng tax, business activity statement kasi ang tawag sa Australia, katumbas yun ng VAT natin. So sa kanila ang tawag business activity statement, sa'tin, VAT, value added tax. GST dun, GST, goods and service tax, sa'tin value added tax. So ganon. So charts of account this is the list of all accounts used by business. So every business has a different charts of account na ginagamit. It's depend yan. So pag services ang client mo, syempre service income ang nakalagay dyan, wala siyang cost of goods sold. Ang cost of goods sold, ginagamit lang yan sa company na nagte-trading, yung may mga yung may mga inventory at saka yan kasi sila yung may mga stocks na client. So meron siyang inventory assets. So it's depend yung charts of account, depende yan sa nature ng business ng isang company. Hindi yan basta kini-create lang. Pero meron yung general na charts of account na ginagamit sa lahat ng company. Applicable siya sa lahat. Pero may special accounts na ginagamit per company. It's depend on their business activities and nature. So always remember that. Yan. Asset, liabilities, equity, income, and expenses. So sa asset, magkakapares lang naman yan, cash and cash equivalents, receivable. Pero syempre, pag services ka, wala kang inventory. So yun yung pagkakaiba nun dun sa manufacturing at saka trading business. So liabilities, accounts payable, mga loans, nandyan kasama yan lahat, and then equity yung capital. So sa equity, nag-iiba yan. Sa Australia kasi meron silang trust company, company, trust, partnership, at saka sole traders. Yung equity na yan, it depends kung ang ginagawa mo is trust or company itself. Kaya dito, iba-iba sila ng format ng financial statement because of yung equity. So, dyan mo malalaman kung anong klaseng company nature sila dun sa equity kasi iba-iba ng setup yan dyan. And then yung income din, magkaiba ng bahagya, pero mostly sales or revenue lang yan. And other income, kasama yung interest. And then operating expenses. So, journal and ledgers, yung di-differentiate natin. A journal is, ito yung transaction na nire-record mo. Kunwari si client, nagbigay sa'yo ng receipt, nagbayad siya ng repairs and maintenance. So, you need to take a journal entry kasi binayaran niya yun as cash. So, wala siya dun sa bank statement na binigay niya sa'yo. So, you need to create a journal entry para maipasok mo siya. So, what is the entry? Repairs and maintenance. For example, yung receipt is $150 for the repairs of plumbing, ganon. And then, kailangan mo siyang i-journal entry. Expenses, repairs and maintenance, $150 gross, inclusive of VAT, inclusive of GST, and then credit, loan to directors. So, mostly ganun yung entry niya. Loan to directors pag personal o kaya drawings account. So, it depends kung anong accounts ang gamit ni client, kung loan to directors or drawings, owner's drawing. Ledger, ito yung summary ng transaction dun sa pinaka for the month. Ibig sabihin, lahat ng repairs and maintenance nandun na sa isang ledger. So, general ledger is all the transaction na na-post na dun sa individual account. So, ito na yung pinaka-summary na lilipat sa profit and loss or balance sheet. Ito yung tinatawag nilang general ledger. So, makikita nyo yung buong features niyan pag tinakald natin yung Xero. Ipapakita ko sa inyo kung paano ka mag-create ng journal entry at saka kung paano ka mag-generate ng ledger. Sa trainings natin sa Xero, ipapakita ko kung paano siya nag-work dun sa actual, hindi lang kung ano yung theory. Kasi mostly yung training na naatinan ko, puro theory lang sila.
Tapos hindi nila sinasabi 'pag nandun ka na sa actual. So, sa Upwork ko kasi madalas sinasabi nung client, nag-hire na sila ng bookkeeper, freelancer, and then pagdating dun, she mess up everything. I need to kailangan niya ako to clean up the books kasi nag-mess talaga siya at gulo-gulo daw yung ginawa. So, yun yung advantage 'pag yung training na kinuha mo is kasama yung actual kung paano siya ginagawa in real na trabaho. Kaya namin inopen 'to kasi napansin ko sa lahat ng training na in-attendan ko, puro theory lang sila. They didn't even teach you how it works on the real world dun sa pagiging VA. So, kaya naisip rin namin na itayo yung ano na 'to, yung training center na 'to kasi gano'n sa Upwork ko madalas na kasi 'pag sa Upwork 'pag top rated ka, si client na yung nagha-hire sa'yo automatic. Magugulat na lang ako minsan may contract na dumarating sa'kin ng hindi man lang nila ako tinatanong kung kaya ko bang gawin. So, gano'n yung top rated 'pag once na nagkaroon ka ng clients kay Upwork, isang client lang tapos nagbigay siya ng 5 star sa'yo, automatic yon. 'Pag nagkaroon ka ulit ng client, magiging top rated ka 'pag kumita ka na within a month tapos tuloy-tuloy yung weekly income mo. So, yun, 'pag top rated ka, si client na ang lalapit sa'yo kasi searchable ka na sa Upwork, parang 'pag nag-search sila ng bookkeeper, ikaw yung unang lilitaw dun, yung mga top rated na tinatawag nila. Meron pang mas mataas dun, yung pinaka 'pag nagka-income ka na ng $10,000 above. So, sila yung mauna, sunod top rated. So, yun, mostly sa client ko gano'n, sinasabi nila na na-hire sila na nag-hire sila ng bookkeeper and then nagulo lalo yung books. Instead na iayusin at makapag-file na siya ng taxes, kailangan niya pa ulit mag-hire ng isang bookkeeper para i-clean up lang yung ginawa nung isa. So, 'di ba, sayang lang. So, kung kayo yung na-hire na yun, 'di ba, manghihinayang kayo, magkano ang rate dun sa Upwork? $5 per hour. So, sa bookkeeper, $3. Merong $3 diyan, siguro ganun yung mga starting para makakuha ka ng maraming client. $3 per hour, katumba siya ng 150, 170, depende sa exchange rate. Ngayon ang exchange rate, 58 yata kahapon. Sabi ni Upwork nung nag-withdrawals 58. May sariling si Upwork, exchange rate. So, yun. Ganun siya. Ano pa, so, yeah, 'pag top rated ka dun, marami ka na agad makukuhang client. Sila na yung lalapit sa'yo. Kaya dapat 'pag naka-land ka na ng isang client, do your best para hindi siya mawala kasi mahirap maghanap. Dahil ang kalaban niyo rito hindi lang Pilipinas, international. Sa work ko may mga Indian, ayan, Indian, madalas Pakistani, Indian, kung saan-saan silang nanggaling na lupalop ng daigdig. So, hindi lang Pilipino ang kakumpetensya niyo, buong mundo. Kaya pahirapan din minsan kumuha ng client sa Upwork, especially 'pag bago ka pa lang at walang experience. So, isang malaking bagay 'pag meron kang certificate ng Xero or QuickBooks, tapos meron kang gagawa ka ng portfolio dun na kunwari marunong ka ng gumawa ng bases, income tax return ng Australian client. So yun, mapapansin ka nila 'pag meron kang portfolio na gano'n, puwede ka nilang i-hire. Magpapa-segue na lang ako ng mga tips para alam nyo, once na nandun na kayo, hindi na mawawala si client. So, accrual and cash accounting, dalawang method lang naman yung ginagamit diyan. So, cash basis, ito yung nagre-record lang sila 'pag binayaran nila. So, hangga't hindi binabayaran, hindi nila ire-record kasi cash basis accounting. So, pero for example, 'pag sa accrual naman, once na na-receive na nila yung invoice, kailangan nang i-record kahit hindi pa bayad. Malalaman niyo yung financial statement ng isang company if meron silang account receivables at saka payables dun sa balance sheet. Ibig sabihin, accrual method ang gamit nila. Pero 'pag wala, cash and cash equivalents lang yan, tapos inventory agad and then payables. So, ganon. Simple lang yung financial statement ng cash accounting compare sa accrual. So, dun nyo siya ma-differentiate 'pag meron siyang receivables and payables, ibig sabihin accrual yon.
Accrual meaning is pag na-receive na yung receipts, kailangan mo nang i-record kahit hindi bayad. Cash accounting, kahit na-receive mo yung invoices, hanggat hindi siya bayad, hindi mo siya i-record na expenses. So, ganun lang yung pagkakaiba ng dalawa na yan. So, sa reconciliation naman, paggamit nyo kasi i-Xero and QuickBooks, once na na-done nyo na yung sa bank feeds nila, na-allocate nyo na lahat ng transaction, sa Xero, automatic yan, reconcile niya sa dulo unless mali yung opening balance nyo or may missing transaction. Pag sa QuickBooks naman, kailangan nyo siyang i-match dun sa kailangan yung mag-reconcile ng bank per account, tapos ima-match nyo doon sa statement, ititik nyo pa yon tapos saka nyo palang i-reconcile. So parang mas madaling gamitin si Xero kaysa sa QuickBooks. Pero pag ang client nyo is US, mostly QuickBooks yan. Pero ngayon may mga client na ako sa US na ang gamit Xero kasi sabi nila mas madali lang gamitin. Totoo naman. Mas madaling gamitin si Xero kaysa kay QuickBooks. So, yan. Financial statement, as a bookkeeper, gumagawa ka lang ng financial statement as draft, hindi siya. So, yung bagong hire doon sa company na pinapasukan ko, ako kasi yung nagsitrain sa kanya ng process kung paano gagawin yung mga working papers. So, pag bookkeeper ka, ang gagawin mo lang dyan is to reconcile everything and then draft lang ng financial statement ang gagawin ng isang bookkeeper. So, ang magpa-finalize niyan is si senior accountant kung ano pa yung mga missing transaction. Pero mostly sa actual work, ikaw na yung gagawa hanggang draft. Tapos pati yung adjusting entry dapat alam mong gawin. So, yun. As a bookkeeper in Australia, dapat marunong kang mag-categorize ng transaction, marunong kang mag-bank reconciliation, mag-generate ng report sa Xero, tapos marunong ka rin mag-draft, gumawa ng draft ng tax return ng individual sa company, and then yung draft email doon kay client. So, isa-send mo yon, naka-draft email, ready to email na kay client, tapos si senior accountant, simple na lang yung gagawin niya. I-check na lang niya kung tama yung pinaggagawa mo, pati yung grammar mo dun sa email. And then, sa kanya isi-send. So, ganon. Pag may konting adjustment, ibabalik sa'yo para mag-create ka. Doon, pag may adjustment, sasabihin na nila kung ano yung dapat mong i-adjust. Kunwari, please adjust this. This is the entry. Please create a journal entry to record the interest. So, yun, ganon. Sobrang simple lang ng pag-process ng financial statements sa Australia compare mo dito sa Pilipinas, especially when doing the tax filing. Madali lang yung sa kanila kasi generated. Tapos yung tax office nila, dito sa atin BIR, sa kanila ATO, Australian Tax Office ang tawag nila doon. So, isa pa pala na dapat yung alamin is yung terminologies ng mga doon sa Australia. Pag Australian client ang target nyo, so yung terminologies dapat i-familiarize nyo rin. Like, ang tawag sa atin ng filing ng tax return sa kanila lodgement. So, please lodge tax return, blah, blah, blah. So, ganon. Sa atin, please file, di ba? So, lodgement, dapat ganon. Tapos, yung VAT nila, VAT sa atin, GST sa kanila. So, dapat familiar kayo sa terminologies. Masa-search nyo naman yan sa Google para pag during the interview, yung terminologies nila ang gagamitin mo in business natin. At saka, pag pala ini-interview ka, papaswag ko na para at least yung mga tips, i-notes nyo na lang kung paano. So, during the interview, pag sinabing, tell me about yourself, tapos sabihin nyo na lang doon sa working experience nyo, wala pa kayo, di pa working experience as a freelancer. Sabihin nyo na lang, kaya nyo nang gumawa ng bus because you trained and you have a certificate. And then, pag sabi nila, kunwari, medyo nagdadalawang isip silang i-hire kayo, sabihin nyo na lang, try me in a week and give me a task. If I can do it, then hire me. Parang, kailangan may confidence kayo. Kasi ganun lang ginagawa ko noong una. Medyo alanganin silang i-hire ko. Tapos sinasabi ko, try me in a week and give me a task. Pag nagawa ko, hire me. So,